Kaya napakabuti, napakaganda kung Iglesia ni Cristo lahat ng tao dito sa Pilipinas, hindi lamang Mayroon pong plano si Marco Beta kasama ang kanyang reliyon na sa pamamagitan niya ay makontrol na po ang buong Pilipinas. Anong masama kung magiging Iglesia ni Cristo lahat ng tao dito sa Pilipinas? O, anong masama kung magiging Vice President Senador Rodante Marcoleta? Yung isang Marcoleta na hindi kinikilala doon sa kamera, nagugulat na lang po tayo, nagkahari-harian po doon sa Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Tumatakol na naman yung pagbansang aso. Yung pagbansang aso ng Labrador na laging nakatakip ang mukha sapagkat maraming kasong kinatatakutan na harapin kung sino-sino ang mga taong nagpapal ng kaso laban sa kanya. Bumibira na naman si Asong Ulol na kung saan-saan nagtatago, kung saan-saan lugar nagpupunta sa dami ng mga kasong tinatakasan. Hindi na mabilang o ano-ano namang pinagmamayabang. Napansin ninyo, pagka bumababa ang views niya, gagamitin niya ang Iglesia ni Cristo, gagamitin niya si Senador Rodante Marcoleta para tumaas ang kanyang views. Anong dahilan? Views. Halos lahat ng mga video niya, puro 1,000 lang mahigit ang views. Ang laki-laki ng subscriber niya na mahigit 1,000. Wala pa sa kalingkingan yung mga views niya kasi nga, puro kasinungalingan yung mga pinagdadaldan. Gusto niyang pinita, pagkakitaan yung Iglesia ni Cristo, si Senador Marcoleta. Kaya kung ano-anong istorya mga ginagawang pinapalabas, kesyo, sisiraan daw si Ma'am Amy Marcos. Hindi ko alam kung kanina nakuha yung balitang yun kasi sabi niya, nabalitaan ko si ganito. Sa mga nakaranyang mga video, may plano ang mga ganitong mga grupo na si Amy Marcos sa 2020 patatakbuhin Vice President ni Sara Duterte. Ayaw niya talaga sa kanyang mga video. Tapos ngayon sisirain na naman. May plano ang grupo ni Marcoleta na sisirain, ilalaglag si Amy Marcos para si Marcoleta na ang magiging Vice President sa 2028. Wow naman! Wow! Wow! Ang galing naman ng taong ito. Napaka-chismo ito. Napaka-chismo ito. Layo-layo na 2028. Nandun na sa 2028 yung election, ang 2028 na election yung kanyang isipan. Isipin mo yung mga problema mo, ang dami mong problema. Kaya yung problema sa buhay ng taong yan, dinadagdagan na lang. Sabihin niya, sa darating ng panahon ng Iglesia ni Manalo, yung Iglesia ni Manalo, yung Iglesia ni Cristo, yan ang binabanggit niyang Iglesia ni Manalo. Maghari-harian na daw dito sa Pilipinas, lahat daw ng mga magtatrabaho ay dapat magpabautismo na daw. Ay, ang ganda kung ganun, napakaganda. Iglesia ni Cristo na lahat ng tao sa Pilipinas. Yun ang gusto ng Panginoong Diyos, yung lahat ng tao. Maliban sa iyo, ewan ko lang kung magbago ka. Hindi masama kung maging Iglesia ni Cristo na ang lahat ng tao sa Pilipinas. Napaka ayos ang buhay kung gano'n. Punong-puno ng aral, punong-puno ng doktrina. Yung mga tunay na Iglesia ni Cristo. Kasi may mga nagsasabi Iglesia ni Cristo ako, pero hindi mo makikita sa kanilang buhay yung totoong aral. Kagaya ni Senador Marcoleta, talagang matwid. Paano nagiging matwid? Nahahayag sa kanya yung katapatan bilang abogado, bilang politiko.
na-adapt niya sa loob ng Iglesia ni Cristo na yun ang ini-apply niya sa pamahalaan ngayon. Kaya maraming kumakaaway sa kanya, maraming bumabatikos. Pero mas maraming panig kay Senador Rodante Marcoleta. Binanggit pa nga niya yung mga nasa mga mall, yung mga nasa mall. Kasi karamihan yan, mga kinukuha, mga kapatid Iglesia ni Cristo. Napakadali lang makapasok dyan. Bakit? Sapagkat yung mga kapatid, yung mga Iglesia ni Cristo, naturuan ng aral, naturuan ng tamang asal. Hindi na kailangan pang bantayan para lang magbulakbol. Kahit walang nakabantay sa kanila, nagtatrabaho sila. Yung mga gwardiya doon, mga Iglesia ni Cristo, kahit alinmang mall. Hindi sa pagmamayabang, may mga kapatid na nasa mga pamahalaan, nasa munisipyo. Pero yung iba nilang mga kasamahan ng mga hindi Iglesia ni Cristo, tama lang na magbandi, ipa-swipe, o bandi clock yung mga ID nila, o kung saan na nagpupunta o wala nang ginagawa. Mas marami ang mga Iglesia ni Cristo kinukuha na magtrabaho, alinmang grupo, sa pamahalaan, sa mga ahensya, private, sa mga mall, mga kasambahay, o ano man. Mas marami gusto nila kunin Iglesia ni Cristo. Kasi tapat. Kaya napakabuti, napakaganda kung Iglesia ni Cristo lahat ng tao dito sa Pilipinas, hindi lamang sana sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Anong masama kung magiging Vice President yung Senador Rodante Marcoleta? Ang ganda nun. Pero hindi ibig sabihin na kapag ganun, makinig ka, kapag ganun ang nangyari, makinig ka, asong pambansang ulol. Nagkape ka na ba? Kung saan saan ka nagpupunta tago ng tago. Sabi nga ni yung isang vlogger doon sa taga Bohol, ubod ng kasinungalingan. Ubod ng kasinungalingan si Labrador. Totoo naman. Kung ano-anong pansinin po ninyo pag gumagawa ng mga video, yung mata niya gaganyan-ganyan. Hanggang doon. Tapos doon, kung sino-sino tinitignan, siguro nakikiramdam sa paligid. Baka biglang may lalabas police, NBI. Paano kung naging Vice President si Senador Marcoleta? Tapos sabihin mo naghahari-harian. Pakinggan natin yung sinabi niya. Maghahari-harian na daw sa Senado kung hindi daw tatakbo, kung hindi daw susunod sa kanyang kagustuhan, ay hindi daw siya iboboto ng Iglesia ni Cristo. Maghari-harian ang hari. May mga kumukontra nga sa kanya Tapos pihin mo naghari-harian. Si Senador Rodante Marcoleta ay nasa katwiran, nasa batas. Yun ang sinusunod niya. Yung mga apat na nagno, hindi sila sumusunod sa batas. Yun ang totoo. Ang tatagal na yung mga yun sa Senado, ilang taon na. Si Tito Soto, dyan na tumanda. Damn! Sa Senado. Pero hindi niya naiintindihan yung batas. Ngayon, bubuhay na naman nila yung tsa-tsa. Bahala sila. Sabi nga ni Senador Marcoleta, gusto nilang buhayin yung nasa yung archive. Sige, walang problema. Abogado yan. Ito, pakinggan natin si pambansang asong ulol. Mayroon pong plano si Marcoleta kasama ang kanyang trilyon na sa pamamagitan niya ay makontrol na po ang buong Pilipinas. So, ito pa lang pagpasok niya sa Senado, yan ay hudyat na mag-uumpisa na ang pananakop po
o pagkontrol ng Iglesia ni Manalo sa buong Pilipinas. Tagal magsalita. Kakainip. Naghahari-harian daw. Darating daw ang panahon ng Iglesia ni Cristo magiging hari na. Kaya pumapasok siguro napasukan ng bakukang yung ulo. Halatang gumagawa na lang ng kwento ang kupal na ito eh. Hindi na madiretso yung salita eh. Hindi, wala sa plano. Kung ano-ano lang yung pumapasok sa isip niya. Nag-iisip, walang kalatoy-latoy, panupri. Yeah. No? Wala. Puro kasinungalingan para lang mayroon kang may content. Aso ng ulo, labrador. Iwanan na natin yan. Wala namang kwentang tao. Pasikap. Hindi daw mananalo yung mga kukontra sa kanya kay Senador Rodante Marcoleta. Taong to. Wala ito. Kung ano yung mga pinagdadaldal, kung ano yung mga pinagsasabi para magkaroon ka lang ng views. Siraan mo kung sino-sinong mga tao. Dati nga sinabi mo si Ma'am Amy Marcos, hindi siya totoong Marcos, hindi siya kapatid ni President Bongbong Marcos, iba ang kanyang tatay. Napaka-chismoso mo. Mayroon daw black voting, mayroon daw Duterte Black. Pero wala namang official na grupo ng Duterte Black. Ang ipinaglalaban ni Senador Rodante Marcoleta yung batas. Sabi niya, litisin ninyo pero pwede sa due process. Kaya nabanggit niya ay hilaw na kanin. Mayroon pa isang binara, mayroon pang isang nang bibira kay Senador Rodante Marcoleta. Yung attorney Bukoy ba yun? Bukol. Baliw. Bukol ba yun? Bukoy. Sabi niya, mali lahat ang mga pinagsasabi niya. Kumante rin sa kanya yung mga yung bias. Ang nag-i-interview sa kanya sa pagkakataong yan ay yung TV5. Puro mga bias. Senador Rodante Marcoleta, yung mga yan. Tatlo yung katangian nila. Walang pagmamahal sa Duterte, paborito ng mainstream. Ano pa yung isa? Nakalimutan ko yung isa. Tapos sasabihin, ano kaya, TV5, kung magkaharap yung dalawang ini-interview nyo, ganyan din kaya kayo magtanong? Bias kayo, pinapanigan yung isang tao, yung isa naman, yung Bukol? Attorney Bukol ba yun? Bukol. Oh no! Ito, pakinggan natin. What was going through your mind when you were watching that? May mga, shouldn't he be right? Because he just, like I said, just came from the lower house? He's misguided, he's misinformed, and I hate to say it, pinipilit niya yung mali. Kung nabasa mo niya yung articles of impeachment, kung nabasa niya yung reply namin, kung nabasa niya yung motion for reconsideration namin, kung chinek niya yung sarili nilang record, yung journal ng Congress, malinaw ko doon, mali lahat ng sinabi niya. Lahat, sir? Lahat. Lahat daw ng sinabi niya ay kasinungalingan. Ito naman masasabi ko, lahat ng mga sinabi mo, kasinungalingan, kalokohan. Pinagpipilitan nilang mali yung ginawa ni Senador Rodante Marcoleta, yung pagpapahayag niya ng katotohanan. Bakit walang tumutol doon sa Senado nung inilalatag niya sa plenary yung mga pagkakamali ng Kongreso? Tapos sasabihin mo ngayon, mali lahat. Malakas ang loob mong magsalita ngayon kasi ikaw lang ang nandyan na ini-interview
O ito namang mga bias na ito, ikaw din lang ang pinapanigan nila. May nagsalita dyan sinabi ng interview na, anong sabi nun? Pakinggan nyo natin, panoorin. May sinabi yung isang host dyan na lalaki. Kung ano yung, kasi nasermonan ba? Kasi lecturan si Senador Rodante Marcoleta daw ng hindi mga abogado. Hindi hilaw daw yung pagkakaintindi niya sa batas sa Senado. Sino ngayon ang hilaw? Kaya nga, inihalimbawa sa pagkain ay hilaw talaga. Minadali. Hindi nilutong maigi. Ano ba yan? Ito, pakinggan natin. Napaka-bias nito na reporter. Bias na magtatanong. Yung mga host sa pagkakataon yun, may pinapanigan. Isa lang yung pinapanigan nila, yung ini-interview nila ngayon. Ito, pakinggan po natin. Actually, attorney, during the Senate voting noong August 6, ay may 3 non-lawyers ang na-lecturean siya. Sabi sa kanya ni Ping Lacson, parang hilaw yung pag-unawa ni Senator Marcoleta mismo sa rules ng Senate. Ganon din si Senator Ping and Senator... Sino ngayon ang hilaw? Sinong hilaw pagkakaintindi sa batas? Ang daming pumapanig kay Senador Rodante Marcoleta. 19 na senador. 4 yung nagno. Yung isa hindi niya alam kung saan pupwesto. Naguguluhan. Sinipti niya yung kanyang sarili. Yan si Lacson. 19 yung yes na i-archive. 4 yung nagno. Tapos isa yung walang direksyon, yung kanyang pasyan. Malinaw na mayroon kayo mga pansariling interest. Ngayon gusto na naman ninyong tanggalin si Chis Escudero. Wow naman! Wow! Ito, pakinggan po natin si neophyte congresswoman, dating senador, Leila de Lima. Ano ang kanyang pahayag at ano ang sagot ni Madam Claire Castro? Ito, nakuha ko yan sa Facebook. Gusto kong sisihin dito, unang-una would be the Senate President. Kasi nga kung inaksyonan niya kaagad, inano niya kaagad yung forthwith provision na ayaw niyang interpret ng tama. Dahil kung nag-hearing na, nag-trial na, nandiyan na yung mga ebidensya, hindi na siguro magkikailaman ng Supreme Court. Sasabihin na lang, the academic na kasi nagkumpisa na. Ayaw namin disturbohin yung proseso. Kaya I put the original sin to the Senate leadership. Immediately. Sa akin, may gray area siya. Hindi kasi nakalagay doon during session. Kasi nasa recess sila. So, wala nakalagay sa Constitution na even during recess, magtuloy. Immediately. Kapag nasa recess ka, di ka naman makakapag-convene kung hindi magkakaroon ng special session na ipapatawag ng Pangulo. Kaya nga, di ba, pinupush nila na magtawag na si Pangulo, di ba? So, paano sila makaka-proceed immediately kung kakailanganin pa nila yung isang special session na papatawag ng Pangulo? Maraming salamat po. Thank you.